Bayang Diyos. Isinalaysay ni Mang Cesar Galang. Ako si Cesar Galang, 63 taong gulang, dating manggagawa sa Maynila. Pero bumalik sa aming probinsya dito sa Capiz matapos magretiro. Ang kwentong ito ay hindi ko basta narinig lang, nasaksihan. Ko mismo nung bata pa ako, isang pangyayaring hindi ko kailanman malilimutan. Ang Semana Santa sa Barrio San Roque. Noong bata pa ako, mahigpit ang mga matatanda pagdating sa Semana Santa. Bawal mag-ingay, bawal maligo sa ilog, ang higit sa lahat, huwag daw lalabas ng bahay pagsapit ng 10:00 ng gabi. Sabi ng mga matatanda, patay ang Diyos. Wala raw nagbabantay sa atin, kaya malaya ang masasamang espiritu, lalo na ang aswang. Nangyari ito noong mahal na araw, taong 1974, 10 taong gulang ako noon. Ang baryo namin sa San Roque ay tahimik, walang kuryente at napapalibutan ng kagubatan. Ang ilaw lang namin sa gabi ay gasera, at ang tunog lang na maririnig mo ay ang kuliglig at huni ng mga paniki. Ang maling desisyon. Si Kuya Ador, ang pinsan kong 17 taong gulang, ay may kaibigan, si Cardo, na sinasabing walang takot. Mahilig silang sumubok ng mga bagay na ipinagbabawal ng matatanda. Nang gabing iyon sinabihan sila ng lola maiding ko, huwag kayong lalabas. Patay ang Diyos. Wala tayong kalaban-laban. Ngunit natawa lang si Cardo. Lola, ano ba kayo? Wala namang aswang. Takutin niyo na lang ang mga bata, huwag kaming matatapang. Dahil sa pangungulit ni Cardo, napilit niyang lumabas si Kuya Ador. Sumama rin ako, hindi dahil sa tapang, kundi dahil ayokong magmukhang duwag. Naglakad kami papunta sa lumang bahay sa dulo ng baryo, ang bahay ni Aling Marta. Ang hinihinalang aswang? Si Aling Marta ay isang matandang babae, halos 80 anyos na. Matagal na siyang pinagbibintangang aswang dahil sa kanyang malaibon na mata, payat na katawan at tahimik na pamumuhay. Minsan may nawawalang kambing, manok at maging mga sanggol. Lagi siyang itinuturong may sala pero walang ebidensya. Nang makarating kami sa tapat ng bahay niya, tahimik ang paligid. Napansin kong hindi gumagalaw ang mga dahon, walang ihip ng hangin, parang natigil ang mundo. Biglang napansin ni Cardo ang anino sa bintana. Tingnan natin kung totoo ngang aswang. Bulong niya. Pumitas siya ng bato at inihagis sa bubong ng bahay. Isang malakas na tok ang lumusot sa katahimikan. Saglit kaming natahimik, walang ingay mula sa loob, hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Ang halimaw sa dilim, sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita namin si Aling Marta. Payat siya, ngunit kakaiba ang anyo niya. Ang kanyang mukha ay parang lumaylay, ang balat ay kulay abo, at ang kanyang mga mata, hindi mata ng tao. Mas matalim pa sa mata ng uwak. Nandito kayo. Sa oras na patay ang Diyos, mahina niyang sabi, pero parang pumuno sa buong paligid ang boses niya. Napaatras kami. Biglang nagbago ang anyo niya, tumuwid ang kanyang likod, at unti-unting lumaki ang katawan. Napahawak ako sa braso ni Kuya Ador habang si Cardo ay natulala, hindi makagalaw. Bigla siyang sumunggab. Nakita ko ang mahahabang kuko na parang patalim. Tumakbo kaming tatlo pero si Cardo ang pinakamalapit sa kanya. Napasigaw si Kuya Ador nang makita naming bumagsak si Cardo, hawak sa leeg ni Aling Marta. Ang huli kong naalala ay ang sigaw ni Cardo. Hindi sigaw ng tao, kundi parang tunog ng baboy na kinakatay. Ang umaga ng pagkatuklas, kinabukasan, natagpuan si Cardo sa gilid ng gubat. Walang sugat, walang dugo pero nakanganga ang kanyang bibig na parang sumisigaw. Walang buhay, nakatitig lang sa langit. Wala siyang dugo, bulong ni Lola Meding habang pinagmamasdan ang bangkay. Mula noon, walang lumabas sa aming baryo kapag mahal na araw. Lagi kong naaalala ang sinabi ni Lola. Kapag patay ang Diyos, wala tayong laban sa dilim. Matapos naming matagpuan si Cardo na walang buhay sa gilid ng gubat, naging matindi ang takot sa buong baryo. Kahit walang sugat sa katawan niya, kita sa kanyang mukha. Ang matinding hilakbot, parang nakita niya ang mismong demonyo bago siya namatay. Ang katahimikan bago ang bagyo. Hindi pinag-usapan ng matatanda ang nangyari kay Cardo, sabi ni Kapitan. Wala tayong ebidensya. Hindi natin pwedeng pagbintangan si Aling Marta. Pero sa kabila ng katahimikan, alam ng lahat may aswang sa baryo at ito ay kasaanyonan ng isang matandang babae. Noong sumunod na gabi, dumalaw si Padre Ernesto, ang pari ng aming bayan.
May dala siyang benditadong tubig at krus at sinabihan ang lahat na magdasal. Ang gabi ng Sabado de Gloria ang pinakamapanganib, babala niya. Huwag kayong lalabas. Magdasal kayo at sindihan ang inyong mga kandila. Kapag bumalik ang liwanag sa linggo ng pagkabuhay, saka pa lang tayo ligtas. Ngunit pa yung problema. Si Kuya Ador, hindi na siya ang dating siya. Ang pagbabago kay Kuya Ador, simula nang mamatay si Cardo, parang ibang tao na si Kuya Ador. Hindi siya nakikipag-usap, hindi kumakain at madalas nakatitig lang sa kawalan. Laging malamig ang kanyang balat at hindi na siya sumasama sa aming pagdarasal. Pumayat ka, puna ni Lola Meding isang gabi. May sakit ka ba? Umiling lang si Kuya. Pero nang gabing iyon, nakita ko siyang nakaupo sa may pintuan, nakatingin sa labas na parang may hinihintay. At dun ko napansin ang isang bagay na nagpanginig sa akin. Nakatayo sa malayo si Aling Marta, nakatingin pabalik sa kanya. Ang dugo sa sahig. Nang magising ako ng madaling araw, may narinig akong mahihinang yabag sa sahig. Unti-unti akong bumangon at sumilip sa madilim na sala. Si Kuya Ador. Nakatalikod siya sa akin, nakayuko, at may ginagawa sa sahig. Dugo. May tumutulo sa kanyang kamay, at may kinukutkot siya gamit ang kanyang daliri. Nang lumapit ako, muntik akong mapasigaw. May sinusulat siya sa sahig gamit ang sariling dugo. Patay ang Diyos. Ang huling pagsubok. Tumakbo ako sa kwarto ni Lola Meding at ginising siya. Agad niyang kinuha ang bote ng benditadong tubig at isang rosaryo. Pagbalik namin sa sala, nakatayo na si Kuya Ador. Nakangiti siya, pero hindi iyon ngiti ng isang tao. Para iyong ngiti ng isang nilalang na hindi nakabilang sa mundong ito. Ador! Mahina pero matatag na sabi ni Lola. Sa isang iglap, napaatras siya. Nagbago ang anyo ni Kuya Ador. Ang kanyang mga mata ay naging kasing itim ng alkran, ang kanyang bibig ay lumawak, at ang kanyang kuko mahahaba at matutulis. Aswang, bulong ko. Tumawa siya, hindi normal na tawa, kundi isang malalim at gutom na halakhak. Lumundag siya papunta kay Lola Meding, pero mabilis siyang binuhusan ng benditadong tubig. Arrgh! Parang sinunog siya ng apoy. Sumisigaw siya habang namimilipid, at sa loob ng ilang saglit, naglaho siya sa isang malakas na hangin, kasabay ng isang malakas na alulong sa labas ng bahay. Wala na si Kuya Ador. Kinabukasan, isang bangkay ang natagpuan sa may sapa. Hindi si Kuya Ador, kundi si Aling Marta. Subalit imbes na itsura ng isang matandang babae, isa itong malahayop na nilalang, may matatalas na ngipin at mahabang kuko. Ang aswang ay hindi namamatay, bulong ni Lola Meding. Naghahanap lang ito ng susunod na katawan. Hanggang ngayon, lumipas ang maraming taon, ngunit hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Umuwi ako sa Maynila at hindi na muling bumalik sa baryo. Ngunit minsan, sa hating gabi, may naririnig akong mahihinang yabag sa labas ng aking bintana. At sa kadiliman, may dalawang mata na nakatingin sa akin. Matapos naming matagpuan ang bangkay ni Aling Marta sa may sapa, unti-unting bumalik sa dati ang baryo. Sa isip ng marami tapos na ang bangungot, wala ng aswang. Pero ako, si Lola Meding, at ang ilan pang matatanda alam naming mali iyon. Sabi ni Lola, ang aswang ay hindi namamatay. Nagpapalit lang ng katawan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi mawala ang pakiramdam na hindi pa natatapos ang kwento. Ang panaginip na hindi panaginip. Lumipas ang isang linggo matapos ang libing ni Aling Marta. Tahimik na ulit ang San Roque, pero tuwing hating gabi, may naririnig akong mahihinang yabag sa labas ng aming bahay. Isang gabi habang nakahiga ako biglang bumukas ang bintana sa kwarto ko. Dumaan ang malamig na hangin at kasabay nito ay isang pamilyar na boses. Caesar! Napabalikwas ako. Hindi ako maaring magkamali. Boses iyon ni Kuya Ador. Pero patay na siya, hindi ba? Lumapit ako sa bintana at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko siya. Nakatalikod, nakatayo sa may puno ng mangga sa tapat ng bahay namin. Caesar, tulungan mo ako. Nagpintig ang tenga ko. Hindi ako makagalaw. Alam kong mali, pero isang bahagi ng pagkatao ko ang gustong lumapit sa kanya. Pero nang dahan-dahan siyang lumingon, nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Ang mukha ni Kuya Ador ay hindi mukha ng tao, parang natutunaw ang balat niya. At ang kanyang mga mata ay hindi na kayumanggi, kundi kasing itim ng gabi. Ang kanyang bibig ay nakangiti ng napakalapad, at sa loob nito,
Nakita ko ang matutulis na ngipin. Bago pa ako makasigaw, sumabog ang bintana at may kung anong malamig na kamay ang dumaklot sa akin. Ang pagtatangka ni Lola Meding. Nagising ako sa sigaw ni Lola Meding. Pinuhusan niya ako ng benditadong tubig at saka ako nakahinga ng maluwag. May sumusubok na kunin ka, Cesar, Anya. Hindi pa tapos ang aswang. Hindi mo ba nararamdaman? May iba pang nagising. Tama siya. Simula nang mamatay si Aling Marta, hindi lang si Kuya Ador ang nawala. May 3 pang tao sa baryo. Ang biglang hindi makita, 2 bata at isang matandang lalaki. At ang mas nakakatakot, tuwing gabi ng Biyernes, may naririnig ang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Mga yapak sa bubong, mahihinang kaluskos at minsan, isang mahabang buntong hininga na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang huling pagsubok, dahil sa pangamba, nagdesisyon si Padre Ernesto na magsagawa ng isang ritual upang tuluyan ng tapusin ang sumpa sa baryo. Kailangan niyang basbasan ang bahay ni Aling Marta dahil dito raw nagmumula ang dilim. Kami ni Lola Meding ang sumama sa kanya. Dumating din si Kapitan at ang ilang matatapang na kalalakihan. May dalang itak at asin. Pagsapit namin sa bahay ni Aling Marta, naramdaman agad namin ang bigat ng hangin. Parang hindi kami hinihingang pumasok. Nagdasal si Padre Ernesto at winisikan ng benditadong tubig ang pintuan. Nang buksan namin ito, agad kaming sinalubong ng isang matinding amoy na bubulok na karne. Sa loob, natagpuan namin ang isang bagay na nagpahinto sa aming lahat. Sa gitna ng sahig, may isang bilog na puno ng misteryosong simbolo. Sa loob ng bilog, may 3 katawan, ang mga batang nawala at ang matandang lalaki. Nakangiti silang lahat pero wala na silang buhay. At sa dingding, may nakasulat gamit ang dugo. Hindi natutulog ang dilim. Biglang nagsara ang pinto at narinig namin ang isang mababang halakhak. Hindi lang isa, kundi maraming boses na sabay-sabay. Hindi ito tapos. Nang lumingon kami sa may hagdan, nakita namin sila. Hindi lang si Kuya Ador, hindi lang si Aling Marta. Marami sila, at lahat sila nakangiti. Ang hindi matapos-tapos na katapusan. Tumakbo kami palabas ng bahay. Habang winawasik ni Padre Ernesto, ang benditadong tubig sa paligid. Paglabas namin, bumagsak ang bahay sa isang malakas. Napaguga, parang may lumamon sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Akala namin tapos na. Pero kahit ngayon, tuwing Semana Santa may nawawalang tao sa baryo. At sa tuwing hating gabi, may maririnig kang mahihinang yapak sa bubong. Kapag sinilip mo, huwag kang papayag na makipagtitigan dahil baka makita mo silang nakangiti sa'yo. Matapos bumagsak ang bahay ni Aling Marta, akala ng mga taga San Roque ay natuldukan na ang sumpa. Pero hindi ako naniwala. Hindi ko makalimutan ang nakita ko nung gabing yon. Ang mga ngiti nila, ang mga matang walang kaluluwa. Hindi yon tapos. Hindi kailanman natatapos ang ganitong klaseng dilim. Ang nawawalang dalaga. Lumipas ang 3 buwan, dumaan ang tag-ulan, at nagpatuloy ang buhay sa baryo. Pero isang gabi, muling may nawala. Si Clara, isang 16 na taong gulang na dalaga, ay hindi na nakauwi matapos maghatid ng pagkain sa kanyang tiyos sa kabilang dulo ng baryo. Pinuntahan siya ng kanyang ama sa kubo ng tiyuhin niya. Pero sabi nito, hindi raw dumating si Clara. Napuno ng takot ang baryo. Alam ng lahat ang nangyari kina Cardo, kay Kuya Ador, at sa mga batang nawala noon. Pero ngayon, hindi na lang ito mga bata o matatanda. Kahit sino na ang pwedeng kunin. Nag-organisa si Kapitan ng paghahanap. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nagsama-sama ang mga kalalakihan ng baryo, may dalang itak, sulo at asin. Sumama rin si Padre Ernesto may hawak na rosaryo. Ako, hindi ko alam kung bakit, pero parang may humahatak sa akin para sumama. Ang gubat ng katahimikan. Pinuntahan namin ang kagubatan sa may likod ng lumang simbahan. Ayon sa mga matatanda, iyon daw ang pinakadelikadong bahagi ng San Roque. Walang pumupunta roon, lalo na sa gabi. Habang naglalakad kami sa makitid na daan, napansin kong hindi normal ang paligid. Walang ingay, walang kuliglig, walang palaka, walang kahit anong tunog maliban sa yabag namin. Nang biglang huminto si Mang Ruben, isa sa mga kasamahan namin. Diyos ko, bulong niya. Sa ilalim ng isang puno, may nakita kaming isang puting damit ni Clara. Marumi, may punit at may bahid ng dugo. Pero wala siya.
Biglang umihip ang malamig na hangin at doon namin narinig ang unang sigaw. Ang sigaw mula sa dilim. Napalingon kami sa direksyon ng sigaw, malalim sa gubat. Tumakbo kami, hawak ang aming mga itak at gasera. Habang papalapit kami, lumalakas ang sigaw. Pero hindi ito sigaw ng takot, parang sigaw ng isang taong dumadaan sa hindi maipaliwanag na sakit. At nang makita namin si Clara, halos mabitawan ko ang gasera. Nakaupo siya sa lupa, nakatalikod sa amin. Nanginginig ang katawan niya at may kung anong gumagalaw sa kanyang likuran. Parang may bagay sa ilalim ng kanyang balat na gustong lumabas. Clara, mahinang tawag ni Padre Ernesto. Dahan-dahan siyang lumingon sa amin. At doon namin nakita ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay kasing itim ng alkitran at ang kanyang bibig ay nakangiti ng ubod ng lapad. Pero ang pinakanakakatakot, hindi iyon ang ngiti ni Clara. Ngumiti siya gamit ang buong mukha niya. Mula sa kanyang balat, may lumalabas na mga maliliit na kamay, parang may mga sanggol na sumisilang mula sa loob niya. At doon nagsimula ang impyerno. Ang pag-atake sa mga patay, biglang nagsimulang gumalaw ang lupa sa paligid namin. Isa-isang lumitaw ang mga anino mula sa dilim. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Si Kuya Ador, si Aling Marta, si Cardo, ang mga batang nawala. Nakatayo sila sa harapan namin, nakangiti at dahan-dahang lumalapit. Takbo! Sigaw ni Kapitan. Tumakbo kami pabalik sa baryo, pero kahit anong bilis namin, parang hindi kami lumalayo sa kanila. Ang mga yapak nila ay walang tunog, at ang kanilang mga mata ay hindi lumilipad sa amin, parang mga aninong sumusunod sa bawat galaw namin. Hanggang sa makarating kami sa simbahan, ang huling depensa. Pagdating namin sa loob, agad na isinara ni Padre Ernesto ang pinto. Nagsindi siya ng kandila sa harap ng altar at sinimulang magdasal ng malakas. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko sila, nakatayo sa labas, nakatingin lang sa amin. At doon ko napansin ang isang bagay na nagpanginig sa buong katawan ko. Hindi na lang sila, mas marami na sila. Parang dumami ang mga anino sa baryo. At sa loob ng dilim, may isang figura na mas matangkad, mas payat, at mas nakakatakot kaysa sa kanila. Isang nilalang na walang mukha. Itinuro ako ni Clara gamit ang nanginginig niyang kamay. At sa mahinang tinig na parang mula sa ilalim ng lupa, sinabi niya ang mga salitang nagpabagsak sa akin sa sahig. Hindi ito matatapos, Caesar. Hindi mo kami matatakasan. Dahil kapag patay ang Diyos, napangiti siya. Kami ang iyong dasal. Hindi na ako bumalik sa baryo ng San Roque matapos ang gabing iyon. Kahit sino ang tanungin mo, sasabihin nilang walang nangyari, na walang nawala, at na walang gumalaw sa simbahan noong gabing iyon. Pero alam kong kasinungalingan yon. Mula sa Maynila, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Pero paano mo makakalimutan ang hindi mo maipaliwanag? Sa bawat gabi, kahit nasa syudad na ako, may naririnig pa rin akong yapak sa bubong, mahihinang bulong sa bintana, at ang pinakakinatatakutan ko, ang mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim, hanggang sa dumating ang balita. Ang pagbabalik sa San Roque, 2 taon ang lumipas. Nasa Maynila ako nang makatanggap ako ng sulat mula kay Mang Ruben, isa sa mga natitirang matatanda sa baryo. Hindi malinaw ang kanyang mensahe, pero may isang pangungusap na nagpatayo ng balahibo ko. Cesar, bumalik ka. Hindi pa tapos ito. Nagdesisyon akong bumalik sa San Roque. Nakasakay ako sa lumang bus na bumabaybay sa mabatong kalsada, papunta sa baryo. Sa bawat kilometro na lumalapit ako, parang lumalalim ang bigat sa dibdib ko. Pagdating ko, halos hindi nagbago ang baryo. Ang lumang simbahan ay naroon pa rin. Ang palengke ay puno pa rin ng nagtitinda. At ang mga tao ay kumikilos na parang wala silang kinatatakutan. Pero alam kong may mali. Ang baryo ay mas tahimik kaysa dati. Walang bata sa kalsada, walang nagkukwentuhan sa labas ng bahay. At higit sa lahat, walang kahit anong ingay mula sa kagubatan. At doon ko napansin ang isang bagay na nagpabagsak sa loob ko. Wala na ang bahay ni Mang Ruben, ang nawalang bahay. Dati nakatayo ang bahay ni Mang Ruben sa tabi ng ilog, malapit sa lumang tulay. Pero ngayon, wala ni isang bakas ng kanyang tahanan. Parang hindi ito kailanman umiral. Nasaan si Mang Ruben? Tanong ko sa isang tindera sa palengke. Nagkatinginan ang mga tao. Isang matandang babae ang lumapit sa akin.
Umalis na siya, iho, mahina niyang sabi. Matagal na. Pero 2 linggo pa lang siyang nagpadala ng sulat sa akin, sagot ko. Lalong lumamig ang tingin nila sa akin. Isa-isa silang tumalikod, nagkanya-kanya ng lakad, at iniwan akong mag-isa sa gitna ng palengke. At noon ko napansin ang isang bagay. Sa sulok ng plaza, may isang bata. Nakatingin siya sa akin. Hindi siya gumagalaw, hindi kumukurap. Pero nang tinitigan ko siyang mabuti, napansin kong hindi normal ang kanyang mukha. Masyado siyang maputla. Ang kanyang mga mata ay hindi kayumanggi tulad ng karamihan sa baryo. Itim ang mga ito. Ang babala. Nang magdilim ang langit, pumunta ako sa simbahan para hanapin si Padre Ernesto. Walang tao sa loob pero bukas ang pinto kaya pumasok ako. Sa loob, may amoy na agad akong naamoy. Amoy na hindi ko malilimutan kailanman. Amoy dugo. Sinundan ko ang bakas nito hanggang sa likod ng altar, kung saan naroon ang isang lumang kumpisalan. Sa loob nito, may nakita akong isang sulat. Isinulat sa luma at nanginginig na sulat kamay. Huwag kang maniwala sa kanila. Huwag kang lumingon. At higit sa lahat, huwag kang lalapit sa ilalim ng tulay. At noon ko napagtanto, hindi totoong umalis si Mang Ruben. May ibang dahilan kung bakit nawala siya. At alam kong nasa ilalim ng tulay ang sagot. Pinunit ng hangin ang katahimikan ng San Roque. Nang lumabas ako ng simbahan, ramdam ko ang kakaibang bigat sa paligid. Parang may matang nakamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hinila ako ng sulat ni Mang Ruben papunta sa tulay. Sa mga probinsya, ang mga tulay ay hindi lang basta daanan, madalas. Ito ang pinaka-pinagpapakuan ng mga kwento ng kababalaghan. Ang ilalim nito ay nagiging pugad ng mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. At sa gabing yon, alam kong may naghihintay sa akin doon, na ang itim na tubig. Habang papalapit ako sa lumang tulay, napansin ko agad ang kakaiba rito. Sa normal na gabi, rinig mo ang agos ng ilog sa ilalim nito, pero ngayon, tahimik ang tubig. Walang alon, walang ingay, parang isang salamin na hindi gumagalaw. Nang sumilip ako, isang malalim na takot ang bumalot sa akin. Sa ilalim ng tulay may anino. Pero hindi ito anino ng kahit anong hayop o tao na kilala ko. Mahaba ito, payat, at may kung anong gumagalaw. Sa loob nito, parang hindi ito isang nilalang kundi maraming nilalang na pinagsama-sama sa isang katawan. Biglang bumigat ang hangin, at narinig ko ang isang mahina, pabulong na boses mula sa ilalim. Caesar! Parang lumamig ang dugo ko. Alam ng nilalang na ito ang pangalan ko. Dahan-dahan akong umatras. Pero bago ko pa mailayo ang tingin ko, may lumitaw mula sa anino. Isang kamay. Mahaba ang mga daliri, matulis ang mga kuko, at kulay abo ang balat. Parang patay na matagal nang ibinaon sa lupa. At sa pagitan ng mga daliri nito, may hawak siyang isang bagay. Lumang kwintas ni Mang Ruben. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako palayo. Ang kubo sa gitna ng bukid. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bumalik ako sa lumang bahay namin, kung saan ako nanatili habang nasa San Roque. Pero kahit nasa loob na ako, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin na parang pumapasok sa bawat sulok ng bahay. Alam kong hindi pa tapos ito. Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan si Lola Meding, ang matandang albularyo sa baryo. Kung may isang taong makakapagsabi sa akin ng totoo, siya lang yon. Nakahanap ako ng isang bangkero sa ilog, si Andoy, na pumayag na dalhin ako sa kabilang dako ng baryo kung saan nakatira si Lola Meding. Habang nasa bangka kami, hindi maiwasang magkwento si Andoy. Sabi nila Mang Cesar, may kung anong nilalang na gumagalaw sa ilalim ng ilog tuwing kabilugan ng buwan. Bulong niya. Hindi raw ito basta aswang. Mas matanda raw ito, mas gutom. Hindi ko siya sinagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong totoo ang sinasabi niya. Pagdating namin sa kubo ni Lola Meding, agad akong sinalubong ng matanda. Alam kong darating ka, sabi niya, hindi man lang nagulat. Naramdaman ko na ang pagbabalik nila. Napatingin ako sa kanya. Sino sila, Lola? Tahimik siyang tumingin sa akin sa kabumuntong hininga. Ang mga tunay na aswang, iho. Hindi tulad ng mga kwento sa syudad. Hindi sila basta tao na nagiging halimaw. Inabot niya ang isang lumang larawan mula sa kanyang estante. Masdan ko ang larawan. Halos malaglag ko ito sa nakita ko. Nasa larawan si Mang Ruben, si Padre Ernesto at si Kapitan noong kabataan nila.
May kasama silang isang matangkad, payat, at nakatalukbong na nilalang. Ang mata nito ay hindi kita sa larawan, pero ang bibig nito, nakangiti. Saka nagsalita si Lola Meding. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi natatapos ang sumpa sa San Roque. Dahil ang nakikita mong anino sa ilalim ng tulay, humigpit ang hawak ko sa larawan. Hindi siya aswang. Siya ang pinagmulan nila. Ang kubo ni Lola Meding ay nasa gitna ng malawak na palayan. Mula rito, tanaw mo ang buong baryo ng San Roque, ang lumang simbahan, ang tulay, at ang kakahuyang tila hindi nagagalaw ng panahon. Hawak ko pa rin ang lumang larawan nina, Mang Ruben. Mas matanda ito kaysa sa inaakala ko. Halatang kinuha ito noong dekada 70. Pero ang nilalang na nasa tabi nila, hindi ito tao. Kailan pa siya narito, Lola? Tanong ko. Muling tumingin sa akin ang matanda. Mula pa noong hindi pa tinatawag na San Roque ang bayang ito, sagot niya. Bago pa dumating ang mga Kastila. Bago pa maitatag ang unang simbahan. Iho, hindi ito basta aswang na nagugutom lang. Siya ang ugat ng lahat ng gutom. Pinagpawisan ako ng malamig. Ibig sabihin, hindi lang aswang ang problema ng baryo. Ang lihim ng mga matatanda. Inalagaan siya noon, patuloy ni Lola Meding. Ang mga unang residente rito, nag-alay sa kanya ng dugo at laman. Para siyang isang Diyos na kailangang pakainin. Kapalit ng kanyang pagpapala, iniiwasan niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Tumayo siya, kumuha ng lumang aklat, at ipinakita sa akin ang isang pahina na may nakasulat sa lumang Tagalog. Sa ilalim ng anino dun siya maghihintay. Huwag lumapit kung hindi mo dala ang kanyang regalo. Anong ibig sabihin nito, Lola? Tumingin siya sa akin ng matalim. Ibig sabihin, may mga taong nakakaalam kung paano siya payapain, at hindi mo na kailangang maghanap kung sino sila. Itinuro niya ang larawan. Doon ko lang napansin ang isang bagay na dapat ko nang nakita kanina pa. Si Mang Ruben, si Padre Ernesto, at si Kapitan, pareho ang suot nila sa larawan at noong huling beses ko silang nakita, parang hindi sila tumanda. Ang pagkawala ng mga bata. Sa baryo, isang pangkaraniwang paniniwala na ang mga aswang ay kumakain ng laman ng tao, lalo na ng mga bata, pero may hindi tama. Kung noon pa nangyayari ito sa San Roque, bakit hindi lumiliit ang populasyon? Bumalik ako sa baryo para magtanong. Sa daan, napansin kong nakatingin sa akin ang mga tao. Hindi sa paraan na parang nagtataka, kundi parang naghihintay. May isang alis sa tindahan na mukhang may gustong sabihin, kaya lumapit ako. Ale, gusto ko lang po sanang malaman. Bago ko pa matapos, hinawakan niya ang braso ko at bumulong. Wala ka nang magagawa. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig niyong sabihin? Pero bago siya nakasagot, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Si Mang Andong, ang pinakamatandang residente ng San Roque. Ikaw yung bumalik, ano? Tanong niya. Ikaw si Cesar. Tumango ako. Kung gusto mong malaman ang totoo, bumalik ka rito mamayang hating gabi, sabi niya. Pero tandaan mo, may presyo ang katotohanan. Nanginginig akong tumango. Ang zabing walang tunog. Pagdating ng hating gabi, bumalik ako sa tindahan. Nakita kong nakatayo si Mang Andong sa ilalim ng poste ng ilaw. May hawak na lumang baston. Wala nang atrasan ito, iho, sabi niya. Naglakad kami papunta sa isang lumang bahay malapit sa simbahan. Dito raw nakatira ang kanyang lola noong bata pa siya. Pero nang pumasok kami, wala akong nakitang gamit. Wala kahit anong senyales na may nakatira pa rito. Isang abandonadong bahay. Karamihan sa mga bata sa baryong ito. Huminto siya at napatingin sa akin. Hindi totoong anak ng mga magulang nila. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Tuwing 3 taon, may mga nawawalang bata sa San Roque. Pero hindi sila kinakain ng aswang. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi sila kinakain. Pinapalitan sila. Ang anino sa loob ng bahay. Biglang lumamig ang paligid. Narinig ko ang mahihinang yabag sa itaas ng bahay. Pero imposibleng may ibang tao rito. Nang tingnan ko si Mang Andong, nanginginig na ang kanyang kamay. Huli na ang lahat, bulong niya. Mula sa anino ng lumang hagdan, may lumabas na isang figura. Matangkad, payat, at nang ngumiti ito, napaatras ako. Dahil hindi lang ito basta ngiti, buong mukha niya ang bumukas. At sa loob ng kanyang bunganga, may isang pares ng mata na nakatingin sa akin. Sa loob ng madilim na bahay,
Kaharap ko ang isang nilalang na hindi ko pa kailanman nakita sa buong buhay ko. Masyado siyang matangkad para sa isang tao, pero masyadong manipis ang katawan niya para tawaging normal. Ang balat niya ay kulay abo, parang tuyong putik na nagbibitak-bitak sa bawat kilos niya. Pero ang pinaka nakakakilabot, ang mukha niya ay hindi dapat umiral. Nakangiti siya, hindi dahil sa normal na ekspresyon, kundi dahil hati ang buong mukha niya pababa sa leeg. Sa loob ng biyak na bunganga niya, may isa pang pares ng mata na nakatitig sa akin. Napaatras ako, pero bago ako makatakbo, hinawakan ako ni Mang Andong. Huwag kang tatakbo, mahina niyang bulong. Kung tatakbo ka, habulin ka niya. Dahan-dahan kong inangat ang paningin ko, at dun ko nakita ang pinakakatakot-takot sa lahat. May ibang mukha sa likod ng kanyang ulo. Mukha ito ng isang bata. Mabilog ang mata, parang inosente. Pero pagtingin ko ng mas matagal, naramdaman kong may mali. Hindi ito mukha ng batang buhay. Parang maskara lang ito. At gumagalaw ito kahit hindi siya nagsasalita. Ang daan patungong gubat, biglang bumagsak ang lampara sa tabi ng pinto. Sa isang iglap, wala na ang nilalang. Parang naglaho lang siya sa hangin. Hinila ako ni Mang Andong palabas. Hindi na kami lumingon. Sa isip ko, gusto kong magtanong. Gusto kong malaman kung ano ang nakita ko. Pero alam kong hindi pa iyon ang tamang oras. Mabilis kaming tumawid sa madilim na daan. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko ang malamig, na simoy ng hangin at ang pakiramdam na parang may sumusunod sa amin. Nang marating namin ang isang maliit na kubo sa gilid ng kakahuyan, saka lang tumigil si Mang Andong. Pasok, utos niya. Pagkapasok ko, agad niyang isinara ang pinto. Pumunta siya sa isang lumang baul at kinuha ang isang bote ng alak. Nilagok niya ito bago nagsalita. Iho, kung gusto mo talagang malaman ang totoo, wala nang atrasan. Tumango ako. Ano po ba talaga ang nangyayari sa San Roque? Pinunasan niya ang bibig niya, saka ako tiningnan ng matalim. Bago pa naging bayan ito, may isang tribo na nakatira rito, sabi niya. Ang tribong iyon, may sinusunod silang isang matandang paniniwala, isang Diyos, na hindi nila pwedeng suwayin. Kaya po ba nila pinapakain ng tao? Umiling si Mang Andong. Hindi siya kumakain ng tao. Nagmumulto siya sa dugo ng mga nawawala. Napakunot ang noo ko. Anong ibig niyong sabihin? Muli siyang uminom ng alak sa kabumuntong hininga. Ang mga aswang sa bayan natin, hindi sila basta tao na naging halimaw. Tumingin siya sa akin. Sila mismo ang mga batang nawala noon. Hindi sila namatay, pinalitan sila. Ang nawawalang anak ni Kapitan, bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib. Naalala ko ang sinabi ng alay kanina na may mga batang hindi totoong anak ng mga magulang nila. Isa na ba ako sa kanila? Tanong ko, halos hindi makalunok. Umiling si Mang Andong. Kung isa ka sa kanila, matagal ka nang tinawag pabalik. Kumunot ang noo ko. Tinawag? Kapag ang isang batang napalitan ay tumanda na, darating ang oras na babalik siya sa kung sino talaga siya. At kapag bumalik siya, tumigil siya saglit. Hindi na siya tao. Nanlamig ang katawan ko. At ang mga matatanda sa bayan natin. Napailing si Mang Andong. Sila ang nagbantay sa siklo nito. Sila ang nag-aalay. Sila ang nagtatakip sa katotohanan. Huminga siya ng malalim. Kilala mo ba si Luis? Tumango ako. Si Luis ay ang anak ng kapitan ng baryo. Matagal nang nawala at hindi na nakita pa. Siya ang huling bata na kinuha, sabi ni Mang Andong. At kagabi, may nakakita sa kanya. Nalaglag ang puso ko. Hindi na siya bata ngayon. Ang nilalang sa gilid ng kalsada, hindi ko alam kung anong klaseng takot ang naramdaman ko matapos marinig iyon. Alam kong may mali sa baryo namin, pero hindi ko inasahan na ganito kasalimuot ang katotohanan. Lumabas kami ni Mang Andong sa kubo. Malamig na ang hangin at tahimik ang buong paligid. Naglakad kami pabalik sa baryo, pero sa isang bahagi ng kalsada, may napansin akong kakaiba. Sa ilalim ng isang puno, may isang lalaki. Nakatayo lang siya, nakayuko, at parang hindi gumagalaw. Pinagmasdan ko siya ng mabuti. At doon ko napansin na hindi siya normal. Mas mahaba ang kanyang mga kamay kaysa sa isang pangkaraniwang tao. Nakalaylay ang mga ito sa gilid niya, halos sumayad sa lupa. At nang tiningnan ko ang kanyang mukha, wala siyang mata. Biglang humawak sa braso ko si Mang Andong. Huwag kang lalapit, bulong niya. Pero huli na. Dahan-dahang inangat ng nilalang ang kanyang ulo
At kahit wala siyang mata, alam kong nakatingin siya sa akin. Sa ilalim ng punong iyon, nakatayo ang isang nilalang na hindi dapat umiiral. Mahaba ang kanyang katawan, nakayuko, at walang kahit anong ekspresyon ang kanyang mukha dahil wala siyang mata, ilong o bibig. Pero kahit wala siyang mga mata, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Nang lumapit ako ng bahagya, napansin kong humihinga ito, isang mabagal at mahaba na paghinga. Parang hinihigop niya ang hangin sa paligid. "Huwag kang gagalaw," mahina at nanginginig na bulong ni Mang Andong. Napansin ko rin na nanginginig ang kanyang kamay. At sa baryo namin kapag natakot ang isang matanda, ibig sabihin, totoo ang panganib. Ang lihim ng nawawala. Biglang gumalaw ang nilalang. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya, sa kamarahang bumukas ang kanyang bibig, isang biyak na parang hindi dapat nandyan. Pero sa loob nito, may isang bagay na gumalaw. At sa isang iglap, isang tinig ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. "Itay, tulungan mo ako." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Dahil kahit hindi ako ang tinatawag niya, kilala ko ang boses na iyon. Boses yun ni Luis, ang batang anak ng kapitan na matagal nang nawawala. Napatingin ako kay Mang Andong. Namutla ang kanyang mukha at napansin kong nanlabo ang kanyang mga mata. Parang may bumalik na alaala na matagal na niyang tinatago. "Luis!" bulong niya. Pero bago pa siya makagalaw, may isang bagay akong napansin sa lupa. Walang anino ang nilalang. Imposible iyon. Kahit may ilaw sa poste, kahit kitang-kita namin siya, wala siyang anino. At sa baryo namin may isang lumang paniniwala. Ang nilalang na walang anino, hindi nakabilang sa mundo natin. Ang aninong nabubuhay, biglang lumamig ang hangin. At doon ko lang napansin ang isa pang kakaiba sa paligid. Oo, walang anino ang nilalang. Pero may isang anino na gumagalaw sa lupa at hindi ito sa kanya. Parang may ibang nilalang na nakadikit sa kanya. Isang bagay na hindi natin kayang makita ng direkta. At sa isang iglap, biglang tumayo ang anino mula sa lupa. Hindi ito normal na anino dahil imbes na sundan ang katawan ng nilalang, naging isa itong ganap na figura. At nang bumukas ang kanyang bibig, lumabas mula rito ang isang napakalamig na tinig. Matagal na kitang hinihintay. Ang alay ng baryo. Bago pa ako makatakbo, biglang lumapit ang anino. Ramdam ko ang bigat ng presensya nito, parang may humihigop sa hangin sa paligid. Napansin kong hindi ako Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may pumipigil sa katawan ko. Nakita kong bumagsak si Mang Andong sa lupa, nanginginig. "Dapat ay ikaw ang sumunod," sabi ng boses. Biglang nagbago ang anyo ng anino, at sa isang iglap, naging malinaw ang itsura niya. Isa siyang matandang lalaki. Hanggang mapagmasdan ko siya ng mabuti. Nakilala ko siya. "Hindi. Imposible ito," bulong ko. Nakatayo sa harap ko, siya ang dating kapitan ng baryo na matagal nang namatay. Ang tunay na nilalang. Sa baryo namin, may paniniwala na hindi lahat ng namamatay ay nawawala. May mga kaluluwang hindi tinatanggap ng langit, pero hindi rin hinahatid sa impyerno. At so ng mga kaluluwang iyon, nagiging ganino. Pero hindi lang basta anino. Nagiging tagapangalaga sila ng isang sinaunang Diyos. At sa baryo namin, ang Diyos na iyon ay hindi kailanman natutulog. Ang ibig sabihin, may nag-aalay ng mga bata sa kanya. At ang mga batang iyon lumalaki, pero hindi bilang tao, kundi bilang mga anino. At ngayon, ako ang susunod na alay. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang bigat ng aninong nasa harapan ko, isang presensya na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Siya ay dating kapitan ng baryo, pero ngayon, hindi na siya tao. Matagal na kitang hinihintay. Ramdam ko ang malamig niyang tinig na parang dumiretso sa kaluluwa ko. Napansin kong hindi lang ako ang hindi makagalaw. Si Mang Andong ay nakaluhod sa lupa, nanginginig, tila may gustong sabihin pero hindi niya magawang magsalita. At ang nilalang sa ilalim ng puno, ang batang si Luis na hindi na bata, ay nakatayo pa rin. Walang mukha, pero parang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa biglang gumalaw ang anino. Ang aninong nabubuhay, parang usok na may sariling isip, unti-unting bumuka ang anino ng dating kapitan. Nagkaroon ito ng hugis, isang kamay, isang braso, at isang mukha na walang laman ang mga mata. Ikaw ang susunod. Napaatras ako, ngunit biglang sumigaw si Mang Andong. "Hindi pa oras niya!" Sa isang iglap,
Hinablot niya ako at itinulak palayo. Narinig ko ang isang nakakakilabot na tunog. Parang nilalamon ng lupa ang anino. Napahinto ako at lumingon. Nakita kong unti-unting bumabalot ang anino kay Mang Andong. Parang isang buhay na usok, gumagapang ito sa kanyang balat. Pumapasok sa kanyang bibig, sa kanyang ilong. At bago pa siya tuluyang lamunin, isang huling tingin ang ibinigay niya sa akin. Tumakbo ka, Cesar. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Si Mang Andong, unti-unting nagiging anino. Ang tumatakbong buhay. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo. Dinig ko ang mga boses sa hangin, ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng kalsada. Nararamdaman ko sila. Sinusundan nila ako. Nakita ko ang lumang simbahan sa di kalayuan. Wala akong ibang pupuntahan, kaya tumakbo ako papasok dito. Pagkapasok ko, isinara ko agad ang pinto. Tahimik sa loob, pero alam kong hindi ito ligtas. Kilala ko ang simbahan na ito. Ito ang sentro ng baryo namin. Itinayo pa noong panahon ng Kastila. Pero kung totoo ang sinabi ni Lola Meding, bago pa dumating ang mga Kastila, may isang Diyos na sinasamba rito. At ang Diyos na iyon, hindi mabuti. Dahan-dahan akong lumakad papasok, humihingal pa rin sa pagtakbo. At doon ko napansin may mga tao sa loob, pero hindi sila gumagalaw. Nakaupo lang sila sa mga lumang upuan. Nakayuko, parang nagdarasal. Pero nang lumapit ako, wala silang mukha. Ang tunay na simbahan. Napasigaw ako sa takot at napaatras. Ang mga taong ito, hindi sila tao. Parang mga estatwa na nakaupo sa loob ng simbahan. Pero sa halip na bato, parang balat ng tao ang kanilang anyo. Saka ko napansin ang isang bagay sa dulo ng altar. Isang matandang lalaki, nakatayo, nakangiti. At sa isang iglap, nakilala ko siya. Siya ang lumang pari ng baryo, si Padre Ernesto. Pero imposible iyon, matagal na siyang patay. O, nandito ka na, Anya. Ang tinig niya ay parang dalawang tao na nagsasalita ng sabay. At nang ngumiti siya, bumuka ang kanyang buong mukha. At mula sa loob ng kanyang bunganga, isang mata ang tumingin sa akin. Matagal ka na naming hinihintay, Hiyo. Ang buong simbahan ay tila nagbago sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ko inabot ang aking kamay sa pintuan ng altar, ngunit ang naramdaman ko, isang puwersang sumisingit sa katawan ko. Si Padre Ernesto, ang lumang pare, ay nakatayo pa rin doon sa altar. Ngunit ang kanyang katawan, hindi na ito mukhang tao. Ang balat niya, ang kanyang mga kamay, ay parang nilalang na pinutol at pinagdugtong ng hindi makatarungan. Hindi siya isang pare. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa akin. Ang mata na tumingin sa akin ay mula sa kanyang bibig, isang mata na hindi matatakpan. Nasa huli na ang lahat, Cesar. Nung kanyang tinig ay matalim, puno ng galit, at tila hindi na mula sa isang buhay na tao. Sa isang iglap, parang narinig ko ang daing ng mga nawawalang bata mula sa simbahan. Mga tabatang boses, mga tinig ng mga kaluluwang hindi naroroon, at isang sigaw na walang katapusan. Ang buwang walang hanggan. Ang lahat ng naroroon, mga tao na nakaupo sa likod ng altar, mga nilalang na may balat ng tao ngunit walang kaluluwa, ay nagsimulang gumalaw. Yung mas pata nila, mas pata na hindi nakikita, ay nakatingin sa akin, tila nag-aantay ng utos, o mas malala ng isang alay. Kumapit ako sa harapan ng altar. Ang aking mga kamay ay basang-basa sa pawis at takot. Alam kong hindi ko kayang labanan ang mga nilalang na ito. Sila ay hindi normal, hindi basta aswang. Sila ang mga kaluluwang iniiwasan ng langit na kulong sa lupa. At doon ko naisip, si Mang Andong, si Luis, ang mga nawawalang bata sa baryo. Ang aswang na hindi lang basta kumakain ng katawan. Ang aswang na kumukuha ng kaluluwa. Ang pagtanggap ng katotohanan. Si Padre Ernesto ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at marahas. Akala mo ba may takas ka pa, Cesar? Ang tinig niya ay puno ng kasinungalingan, puno ng pighati. Wala kang kaligtasan. Yung mga tao sa baryo, hindi mo sila maililigtas. Silang lahat, ang iyong mga magulang, mga kaibigan, mga kamag-anak, ay mga alipin na ng Diyos na ito. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib ko na parang may humihigop sa aking kaluluwa.
Hindi ko na kayang magsalita. Lahat ng mga alaala ko sa baryo, lahat ng mga tao na kilala ko, ay isang malupit na kasinungalingan. Wala na akong magagawa kundi tumango. Ang pag-aalay, alay na, wika ni Padre Ernesto, at sabay na tinutok ang kanyang mga kamay sa akin. Sa likod ko, narinig ko ang tunog ng mga lumang pinto ng simbahan na bumukas. At mula doon, nakita ko ang isang hindi makatarungang liwanag. Ito ay ang liwanag ng 100 taon ng kasaysayan, ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng nilalang na ito. Pagkatapos mong mag-alay, sabi ni Padre Ernesto, ikaw ang magiging susunod na saksi sa kasunduan, ang tagapag-alaga ng lihim. Sumiko ang liwanag. Ang simbahan ay naging isang lugar na puno ng mga mata, mga kaluluwa at mga mata na wala ng takot. Puno ng kasinungalingan, ang nilalang na hindi mamamatay. Ang nilalang na hindi mamamatay. At bigla, sa kabila ng aking pagkatalo, isang imahe ang sumik sa aking isip. Ang imahe ng mga bata, ang mga bata na alam ko ay nawawala na. Ngunit ngayon, hindi na sila bata. Sila ang mga nilalang na tinatawag na aswang. Sila ang mga anak ng mga kaluluwa na pinalitan, at sila ay pumasok sa katawan ng mga magulang upang palitan ang kaluluwa. At nang magising ako mula sa aking matinding pagkatakot, nakita ko ang aking sarili. Ang katawan ko ay hindi na ako. Ang mga mata ko, ang aking mga kamay, lahat ng iyon ay hindi ko na kontrolado. Ako ay isang mas nilalasungda na hindi nakabilang sa buhay. At ngayon ako ay isa sa kanila. Ang huling sigaw na narinig ko sa simbahan ay hindi mula sa ibang tao. Ito ay mula sa aking sariling bibig. Ang simbahan ay naging isang malamlam na langit ng kasinungalingan, puno ng mga mata at aninong hindi na kayang makaligtas. Anong sa mga nainilalang sa paligid ko ay hindi na mga tao. Sila ay mga anino, mga kaluluwang nawawala, mga magulang na pinalitan, at mga bata na hindi na alam kung paano mabuhay o mamatay. Ang katawan ko ay hindi ko na kontrolado. Puno ako ng takot at galit. At ang lahat ng nakikita ko ay parang dilim na walang katapusan. Si Padre Ernesto, ang anyo ng pagkapari, ay nagsimulang magsalita. Ngayon, ikaw na ang susunod na tagapangalaga ng lihim. Wala ka ng kaligtasan. Tinutok niya ang kanyang kamay sa akin, at parang may naramdaman akong isang puwersa na dumapo sa aking dibdib. Ang hangin ay nag-uumapaw ng malupit na lamig, at ang aking mga mata ay parang tinatangay ng anino na iyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang sumik sa aking isipan. Ang pag-alala kay Mang Andong. Naalala ko si Mang Andong. Naalala ko ang huling sinabi niya bago siya tuluyang nawala sa ilalim ng anino. Ang kanyang huling habilin, tumakbo ka, Cesar. At dun ko naisip, hindi ko kailangan maging isa sa kanila. Si Mang Andong, kahit natakot, pinili niyang magpumiglas. Kahit alam niyang mahirap. At hindi ko siya iiwanan sa kabila ng lahat ng ito. Habang ang mga nilalang ay patuloy na umiikot sa paligid ko, nagsimula akong magsalita ng matatag. Hindi ako magiging tagapangalaga ng inyong lihim. Tinig ko'y umaabot sa dingding ng simbahan. At sa bawat salita ko, naramdaman kong nagiging matigas ang aking katawan. Bumabalik ang lakas na unti-unting nawala sa akin. Ang laban ng kaluluwa. Biglang sumabog ang isang liwanag mula sa altar. Ito ay isang liwanag na hindi mula sa Diyos, kundi mula sa isang puwersa ng buhay at kamatayan. Tiningnan ko si Padre Ernesto, at doon ko nakita ang tunay na anyo niya. Siya ay hindi isang pare, hindi isang nilalang na may balat ng tao. Siya ay isang puwersang lumalaban sa kalikasan ng buhay, isang nilalang na nagbabalat kayo upang makuha ang kaluluwa ng mga nawawala. Ang mga anino sa paligid ko ay nagsimula ding magbago. Mula sa pagiging mga kaluluwang nawala, sila ay naging mga nilalang na may takot. Sumuko ka na, Cesar. Ang tinig ni Padre Ernesto ay napuno ng poot, pero naramdaman ko ang takot sa ilalim ng kanyang boses. Ngunit hindi ko siya pinansin. Sabi ni Mang Andong, tumakbo ka. Ang pagbabalik ng liwanag. Sa kabila ng lahat ng dilim at takot, nagsimula akong magtakbo. Bawat hakbang ko ay parang tumatama sa isang pader ng takot at kirot. Ngunit ang lihim na ipinaglalaban ko, ang kalayaan ng baryo, ng mga kaluluwang nawala, ay nagbigay sa akin ng lakas. Narinig ko ang mga nilalang na humahabol. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumuputol sa aking mukha. Pero hindi ako huminto. Hindi ko kayang magpatuloy sa mundong ito kung ang mga kaluluwang ito ay patuloy daw pinapalitan ng mga nilalang na hindi tunay.
ang baryo ay tahimik. Matapos ang lahat ng nangyari sa simbahan, sa mga aninong nagbabalik, at ang mga kaluluwang nagpasya na muling maglakbay, tila nagbalik ang normalidad sa mga tao. Ngunit may isang bagay na hindi ko maiwasang maramdaman, ang pakiramdam ng isang panibagong simula at isang bagong takot. Masungo ka barangay ko, na dati tumatangis sa dilim ng gabi, ngayon ay nakatayo at nagmamasid sa mga alon ng buhay. Ngunit ang mga mata nila, ang mga kaluluwang bumalik, mula sa mga anino, ay naglalaman ng isang lihim na hindi nila kayang itago. Si Mang Andong, na nooy nagbigay sa akin ng lakas, ay muling tumayo at naglakad patungo sa akin. Ang kanyang mata, hindi na ang dating mata ng isang matandang tagapayo, kundi mata ng isang saksi. Cesar, wala nang anino sa baryo pero ang anino na yon ay patuloy na nagmamasid. Ang mga salita niya ay tumagos sa aking isipan, nag-iwan ng bakas. Wala na nang anino sa baryo, pero alam ko na ang Diyos na iyon, ang aswang na nagbigay ng takot sa mga kaluluwa, ay hindi tunay na mawawala. Ang huling pagsubok, habang binabaybay namin ang madilim na kalsada, napansin ko na may kakaibang bagay na nagaganap. Isang tunog, isang pino at mabagsik na tunog ng mga yapak sa likod namin. Ito ang tunog ng pagbalik ng anino. Kahit nakaligtas kami sa mga dilim ng simbahan, may kasunod na puwersa, ang tunay na Diyos na nagmamasid. Mang Andong, ang tinig ko ay matalim, puno ng takot. Paano kung hindi pa tapos? Paano kung kami pa ang susunod? Bumangon siya mula sa dilim at ngumiti ng kaunti. Ang takot na ito, Cesar, hindi matatapos. Ito ay kising walang katapusang labanan. Nang dumating kami sa isang lugar kung saan naroroon ang pinakamalalapit na mga bahay, natutunan ko na ang labanan ay hindi lang laban ng kaluluwa. Ito ay laban sa kasaysayan. Laban sa mga nilalang na nagsisilbing anino ng mga nawawalang tao. Inisip ko na ang mga nilalang na pinili kong labanan ay hindi rin matatalo sa mga simpleng hakbang. Ang bawat hakbang ay may kabayaran, at ang bawat buhay ay may utang na hindi pa bayad. Ngunit sa dulo ng lahat, isang katotohanan ang muling nagbalik sa akin. Ang tunay na kalaban ay hindi ang aswang, kundi ang takot na pinapalaki natin sa ating mga puso. Ang kwento ng aswang sa lipa ng mga nawawalang kaluluwa ay hindi natapos dahil sa isang solusyon. Bago matapos ang gabing iyon, naghintay ako sa ilalim ng puno. Yung mga matam ko ay namamasid sa langit. Ang takot, ang anino ng Diyos na yon, ay nandoon pa rin sa paligid, nagmamasid. At habang naglalakad kami papunta sa huling hangganan ng baryo, alam ko na ito ay isang simula. Kasi sa baryo namin, walang katapusang gabi, walang katapusang takot. Ang huling gabi ng aking buhay ay dumating nang hindi ko inaasahan. Tahimik ang buong baryo. Hindi ko alam kung paano ako nakapaglakad pabalik sa aking bahay matapos ang lahat ng nangyari. Tigidar fights tombaday na hindi ko maiwasang maramdaman ang pait ng isang kwento na hindi natapos. Ang mga kaluluwang nawala sa baryo ay nagbabalik. Ngunit sa bawat pagbabalik nila, parang ang takot na matagal nang iniiwasan ay nagiging bahagi na ng buhay namin. Hindi ko na alam kung ano ang mas nakakatakot, ang mga aswang o ang mga kaluluwang hindi pa nakakapagpatawad sa kanilang mga sarili. Si Mang Andong, ang natirang tao na may lakas ng loob na magsalita, ay nagbabalik ng mga aral na hindi ko kayang tanggapin. Alam ko, sa huling pagbisita ko sa kanya, na wala nang makakapagligtas sa amin. Cesar! Ang huling sinabi ni Mang Andong bago siya tuluyang naglaho. Hindi natatapos ang laban. Hindi matitinag ang takot. Huwag mong kalimutan. Ang paglimos ng pag-asa, nasa ilalim ng isang puno. Nakatayo akong mag-isa. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumatama sa aking mukha. Minsan, ang gabi ay isang lugar ng takot. Pero sa gabing iyon, ang gabi ay isang paalam. Bawat hakbang ko papalayo sa baryo, ang bawat lugar na nadaanan ko ay nagsisilibing mga alaala ng kalungkutan. Yung mga magulang ko, ang mga kabarangay ko, ang lahat ng kanilang mga mata ay puno ng kasinungalingan. Puno ng mga kaluluwang nawala sa ilalim ng mga anino. Nakatanim sa aking isipan ang mga huling salitang sinabi ni Mang Andong, hindi matitinag ang takot. Sa pagtatapos ng kwento, ang San Roque ay nanatiling tahimik. Ngunit ang mga mata ng mga tao ay nagsasabi ng isang lihim na matagal nang nakatago. Ang mga kaluluwang naglakbay at nawawala sa dilim ay hindi na muling magbabalik. Ngunit ang takot na sumik sa gabi ng mga aninong hindi natapos ay nasa atin pa rin. Minsan, ang pinakamatinding takot ay hindi nakikita sa dilim, kundi sa mga mata ng mga taong patuloy na nagsisinungaling sa kanilang sarili. At sa mga kaluluwang hindi natagpuan ng liwanag,
Ang laban ay hindi natapos. Ang aswang, ang Diyos na may katawan ng tao, at ang mga nilalang na naglalakbay sa gabi, lahat ng iyon ay bahagi ng isang kwento na hindi natatapos. Dahil sa mundo ng takot, hindi mo kailanman malalaman kung kailan ang katapusan ng kwento. At habang patuloy ang gabi, ang takot ay maghihintay. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Sa bawat lihim, sa bawat takot, sa bawat anino, natutunan nating ang mga kwento ng aswang ay hindi natatapos, kundi patuloy na naglalakbay sa dilim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At sana ay nabigyan ko kayo ng isang kwento na magpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi dapat kalimutan. May mga kwentong mas magaan na iniwasan. Ngunit ang mga ito ay bahagi ng ating kasaysayan. Hanggang dito na lang ang aking kwento at sana mapili mo ito, Sir Frey. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ni Sir Frey para sa mas marami pang nakakakilabot, nakakatakot at tunay na kwento. Salamat sa lahat ng sumubaybay at mag-iingat kayo dahil ang takot minsan ay mas malapit sa atin kaysa sa ating akala. Hanggang sa muli, mga kapahina.